Samantala sa pagkakataong ito, makakapanim na natin si NFA Director Rex Eso Perez kaugnay pa rin ang pagtataas ng presyo ng ating mga kababayang mga negosyante doon pa rin sa usapin ng mga bigas. Magandang hapon po, sir. Si Princess Habiba ulit ito. Princess, magandang hapon po sa ating tagapanood at magandang hapon din sa lahat ng nakikinig po sa atin. Alright, sir. Sinasabi pong dahilan po ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang kakulangan daw po ng supply. Ano po ba ang katotohanan dito? Yung epekto, tingnan natin yan, may mga anggulo po yan tulad ng epekto ng ating nakaraang bagyo, no? Yung ating po mga production areas dito sa Region 2, Region 1, and Region 3 ay nahihirapan din sila at ngayon lang po sila nag-normalize na pag-deliver dito sa Metro Manila. Yun ang ating pa. At ngayon po, nag-uumpisa na po ng harvest naman. Ngayon, nandito ako sa Intercity ngayon na marami pong bigas doon sa mga kasama natin na mga rice miller dito. At may nakikita po tayo na may mga dumarating po na palay na parang hilingi nila dito naman sa Karatig probinsya, yung Raisiha, no? Marami na rin palay na pumapasok. Yun nga lang, ang sinasabi nila na pagtaas ng presyo, mataas po kasi ngayon, dahil nag-umpisa pa lang ng ani, mataas talaga yung presyo ng ating palay sa ngayon dahil nga kaunihan po sa mga areas na yun. Alright. Sir, sa other side po, ano po ba yung mga nakikita pa ninyong mga dahilan ng ating mga negosyante nitong pagtataas ng presyo ng bigas? Yun siguro ang tingnan natin, doon sa mga nagbibigay ng impormasyon na yan, depende yun kasi kung anong impormasyon na ibibigay mo sa ating mga kababayan. Kapag pakiusap namin na yung kung may mga spekulasyon man, huwag nating idama yung ating mga kababayan dahil nagpapanik yung mga kababayan natin na hindi naman totoo yung mga impormasyon. Dahil kung titignan natin sa ating mga palengke, sa ating pagbibisita sa ating mga palengke, marami pong bigas. Andiyan din ang bigas na 32 ng NFA at 27 po. Ang importante po, mabantayan po natin itong mga bigas na to para na sa pamanatili natin na meron tayong supply at sapat ang supply natin sa ating mga pamilihang bayan. Alright, sir. Lilinawin lang po natin ito, no? May naiulat din po kasi na ito raw po ay tinatawag na artificial shortage. Ano po ba ang reaction niyo dito? Pwede itong gano'n mangyari, ano? Dahil sa ngayon, magmula naman, palagi naman ganito. Walang ani at wala pong mga pumapasok na bigas, palagi namang may mga spekulasyon at may impormasyon na gano'n. Pero sa ating po ngayon, sa ating po pamahalaan, lalong-lalo sa National Food Authority, sinasabi ng ating Secretary Alcala at saka si Administrator Calayan, i-monitor yung bigas ng NFA at ang mga presyo. Sa buong bansa po yan. Dahil sa ngayon po, meron tayong national inventory natin ngayon, 420 million bags pa po. Yung sa NFA lang po doon, mga 11 million bags. So sapat po yan bago naman po mag-bean harvest tayo. Alright, sir. Sa ngayon po, ano po ba yung mga ginagawang hakbang para po sa mga ilang mga nagtitinda po na sinasabing nagmamanipula sa supply at presyo ng bigas? May mga 60 na po tayo, mga 60 people na po tayo na nahuli dito sa ating pagbibenta po ng bigas ng NFA, na binabiolate po ang mga regulasyon natin. Yan po ay sinuspend natin po yung kanilang mga lisensya at binaban po natin sa pagbibenta ulit ng NFA rice. Alright, maganda po yun kasi at least meron na po kayong nagawang agarang reaksyon, especially pag-suspende po, no? Sa ngayon po, meron na po ba mga update po sa Food Staple Sufficiency Program ng pamahalaan? Sa ating food self-sufficiency po? Opo. Ay, hindi naman nagbabago yung ating target na yan, Yan ang, yung sa ating pong set ng yung ating target kay Secretary Alcala at kay Yusek de Lima ng National Rice Program. Hindi nagbabago po yung target po natin. Yun nga lang, sa ngayon kasi naninibago po tayo dahil ang ating pong nagdidepend po tayo ngayon sa ating mga local procurement. Ang akala kasi nila, dati na tulad ng dati, we are dependent doon sa malaki importasyon. Ngayon hindi po. Ngayon po yung ating mga inventaryo, yung ating buffer stock po, nagagaling po sa ating local procurement. Tulad ng pagbibigay natin ng middle price na 32 pesos sa mga palengke, yan po ay galing po sa local procurement o local produce po natin. Alright, sir, bilang panghuli na lang po, panawagan po at mensahe po sa ating mga kababayang negosyante po na bigyan natin ng warning dito sa pagtataas nga po ng presyo ng mga bilihin. Nakiusap na po yung ating president po ng price freeze, Pero sa ating mga stakeholders din, sa ating mga kaibigan dito sa industriya ng butil,
huwag po natin pagsamantalan yung ating mga kababayan. Hindi po ibang bansa ito. Hindi po sila nakatira sa ibang bansa. Mga Pilipino rin po sila. Tayo po yung magtulungan, no? Tulad ng pagipagtulong ninyo sa amin sa National Food Authority para ma-normalize yung ating sitwasyon ngayon na kailangan ng ating bayan, no? Yung ating mga kababayan naman, huwag po tayong magpanik at bumili na sobra-sobra. Magkakaroon tayo ng household hoarding na hindi maging normal ang supply ng ating bigas sa ating mga pamilihang bayan. Kung anong normal po na binibili natin, siya lang po ang ating bibili ngayon at huwag po tayo magsayang ng ating pagkain. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po at magandang hapon muli. NFA Spokesman Director Rex Estoperes.